Sana nga pakasal na, Kim Pao. May starlet na naman na hindi ko alam ang name kasi hindi naman sikat na naghayag na naman ng pagkagusto na makatrabaho si Paolo. Sabi ng starlet, gustong-gusto niya maranasan si Paolo dahil magaling daw. Gutom na gutom daw siya kay Paolo makawork. OMG, saan siya nagugutom kay Paolo? Sana pakasal na ang Kim Pao para magkaroon ng kahihiyan mga babae naghahangad kay Paolo. Ayun, magkakaroon ng kahihiyan nga pa nagkataon. Kasi syempre, nakatali ni si Pao. Kumbaga yung mga words may iwasan na. Pero yung pag-admired kay Paolo, hindi kasi natin siya maiiwasan. Since pogi naman talagang tunay si Paolo. So kung may maghangad man kay Paolo na makatrabaho, ganun talaga, nasa sila, showbiz industry. Tapos hanggat hindi pa naman nga married si Paolo or hindi naman publikado na kasal siya, may asawa, talagang meron pa rin hindi mahihiya na ipangalandakan yung pagkahangad kay Paolo Avellino. So sa ngayon, pasensya na lang talaga muna. Hayaan natin sila at the end of the day na kay Paolo pa rin naman yan. Kung hahayaan at gustuhin niya rin na makatrabaho ito. Samantala, ayon naman kay Madam Edith na doon sa Magindarang Gabi, hello Gandara, matanong ko lang, anong pangalan ng manghuhula? Baldwin ano? Mas power pa siya sa Diyos? Hoy Baldwin, itigil mo na ang hula-hula mo sa inyo na lang. Kamang hula. Hulaan mo yung pamilya nyo para mamilyonaryo kayo. Sino bang nag-utos na hulaan nyo ang Kim Pao? Maski ikaw naiinggit, sana makarma ka. Hindi natin hawak ang ating kapalaran except ang may kapal. Only Jesus Christ knows our future in life. Huwag mong kalimutan, tao ka lang at gawa ka lang ng Diyos. Kapal na mukha, Baldwin, mong mga bawiin mo mga sinabi mong negative issues ng Kim Pao. Tigil ka na kasi prayers lang ang sagot sa ating kapalaran. So ito yung sinasabi ko, nga sila, collab sila ni Ogie Diaz. So tapos ang tanong dito ni Edita, sinong nag-utos? Yan yung naiisip ng mga fans na kahit sabihin natin na hindi kay Ogie nang galing. Yun yung naiisip ng mga fans kasi collab sila. At the same time, sino yung ano yung pangalan ni Baldwin? Rudy po ata o Ruby? Rudy Baldwin. So ayan, lagi po yung may mga hula-hula. Marami naman po hindi nagkakatuon. Totoo. Yung kay Ivana raw, nabasa ko, yung hula niya kay Ivana, dami na niyang hula. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Pero alam niyo, may nagtatanggol pa rin sa kanya. Sinasabi na, yung hula naman yan ay wala namang exact time and date. So, hindi nangyari ngayon. Hindi raw ibig sabihin na hindi na mangyayari. Hay nako, may fans din pala. Anyway, dumako tayo dito ngayon sa balikat ni Paolo Avellino na pa rin, nasa healing process pa raw. And napansin ng mga fans na yung schedule ni Kimi ay hindi naman overloaded. So palagay nga nila ay wifey mode muna si Kimi, naalagaan muna si Pao. At ito ang yung reason kung bakit hindi muna tumatanggap ng mga projects. Dati-rati kasi kaliwat kanan, kung hindi rehearsal, may photoshoot, or may taping. Pero mukhang nagno-no ata muna si Kim at naglilinis sa schedule ayon sa mga sabi-sabi sa social media. Kasi inaalagaan muna niya si Paolo. And focus daw muna sa kasal. Huy, kasal talaga. Alam niyo, nag-2026 lang, maugong na yung kasal na ang Kim Pao. I-announce na nila yung proposal. Basta, ang init ngayon tungkol dyan na para bang pagsisigawan na nila Kim and Paolo na sila na magpapakasal na sila. Since meron din daw may hula,
Since meron daw sinabi sa Oki na papakasal din daw ang Kim Pao and all. So napakainit niyan ngayon. Ako, sana totoo. Sana ngayon totoo, napapakasal ang Kim Pao at nakafocus ngayon si Kimi doon. Diba? Para mabigyan niya ng oras naman yung kanyang sarili, ang kanyang future family. Ganyan na. Siyempre, katutuwa yan ng mga fans. Kasi sabi nila, si Kim hindi yan mapapakali nang walang ginagawa. Ultimo workout, pilates, walang update daw si Kimi na parang nagbabawas nga ng schedule. Na para bang for the busyhan ng person sa personal matters. Uy, ano kayo yung personal matters na yan? Anong palagay nyo, mga Kim Paunatics? Anong tingin ninyo? Abay, nagsisimula na nga ba na mag-prepare ng ganto ganyan, mag-meeting ng ganto ganyan and all para sa kasal. Uy, nakaka-excite naman. Kahit may hulang hindi daw po maganda tong 2026. Di ba sabi nga, Diyos lang naman ang nakakaalam. Maraming Kim Pao fans ang talagang umaabot na sa puntong gusto na nilang magpakasal sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil pagod na rin sila sa walang katapusang haka-haka tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng dalawa. Naintindihan ito, lalo na kung isipin kung gaano kalakahas ang chemistry nila on screen at kung gaano ka-consistent ang mga maliliit na kilos na madalas na pagbibigyan ng malalim na kahulugan ng publiko. Sa panig ng mga fans, ang kasal ay simbolo ng katiyakan. Para sa kanila, kapag ikinasal na ang Kim Pao, tapos na ang chismis, wala nang totoo ba o promo lang, wala nang intriga, at wala nang bashers na magsasabing gawa-gawa lang ang lahat. Gusto ng fans ng malinaw na sagot at sa kanilang pananaw, kasal ang pinakamatibay sagot sa lahat ng duda. Pero mahalagang tandaan na ang kasal ay hindi solusyon sa chismis. Kahit pa ikasal ang dalawang artista, hindi ibig sabihin titigil ang usap-usapan, minsan nga mas lalo pa itong lumalala. Ang kasal ay isang personal at seryosong desisyon, hindi dapat minamadali dahil lang sa pressure ng fans o ng publiko. Sina Kim at Paulo ay parehong matured, busy at may sariling mundo sa labas ng showbiz. Karapatan nilang piliin kung kailan at kung handa na ba talaga sila o kung gusto ba nilang panatilihing pribado ang anumang namamagitan sa kanila. Makikita rin na hindi naman nila sinasadyang paasahin ng fans. Kung may mga sweet moments man o natural na closeness, maaring bunga lang ito ng respeto, pagkakaibigan at profesional na samahan. Hindi lahat ng chemistry ay kailangang mauwi agad sa kasalan. Minsan sapat na ang pagiging magaan ng loob at suporta sa isa't isa. Sa huli, ang pinakamagandang gawin ng Kim Pao fans ay suportahan sila bilang individual at bilang artista, hindi pilitin ng isang label o ending. Kung dumating man ang araw na ikasal sila, bonus na lang iyon at tiyak na ikatutuwa ng marami. Pero kung hindi rin ibig sabihin ay nabigo ang fans. Ang tunay na suporta ay yung paggalang sa desisyon nila, ano man ito. Sa ngayon, mas mahalaga siguro na hayaan ng Kim at Paulo na maging masaya sa sariling paraan, walang pressure, walang ultimatum, at walang obligasyon na patunayan ng kahit ano kanino man. Kung may katotohanan man, lalabas din yun sa okay lang din. Ang mahalaga, totoo sila sa sarili nila. Ang masasabi ko sa balitang ito ay natural lamang ang reaksyon ng mga Kim Pao fans, lalo na't matagal na silang sumusubaybay kina Kim Chiu at Paulo Avellino at paulit-ulit na nakakakita ng mga kilos at tagpong nagbibigay kilig at pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, hindi na nakapagtataka kung umabot na sa puntong gusto na ng fans na magpakasalang dalawa para tuluyan nang matapos ang mga chismis at espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang kagustuhan ng fans ay hindi automatikong katotohanan. Ang balitang ito ay mas nagpapakita ng emosyon at pananaw ng mga tagahanga kaysa sa isang kumpirmadong pangyayari. Ibig sabihin, ito ay refleksyon ng kung gaano kalakas ang suporta at pagkakakilala ng fans sa Kim Pao, pero hindi pa rin ito may tuturing na ebidensya ng tunay na estado ng relasyon ni Kim at Paulo. Makikita rin dito kung paano naapektuhan ng social media ang mga artista. Isang maliit na kilos o simpleng interaction ay agad nabibigyan ng malalim na kahulugan. Sa mata ng fans, ang kasal ay nagiging sagot sa lahat ng tanong. Pero sa realidad, ang kasal ay hindi panangga sa chismis at lalong hindi dapat minamadali dahil lamang sa ingay ng publiko. Sa huli,
Ang balitang ito ay mas dapat tingnan bilang patunay ng matinding pagmamahal at excitement ng fans, hindi bilang pressure o obligasyon para kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ang mas mahalaga ay ang respeto sa kanilang pribadong buhay at ang pag-unawa na anumang desisyon tungkol sa relasyon, kasal man o hindi, ay dapat manggaling lamang sa kanila at hindi sa dikta ng opinyon ng marami. Malinaw na ang balitang ito ay hindi tungkol kina Kim at Paulo mismo, kundi tungkol sa emosyon at pananaw ng kanilang mga fans. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impact ng Kim Pao sa publiko, mula sa kanilang on-screen chemistry hanggang sa mga natural nilang kilos sa likod ng kamera. Para sa maraming tagahanga, parang sayang kung hanggang trabaho lang ang lahat. Kaya umaabot sa puntong gusto na nilang makita ang dalawa na mauwi sa kasalan. Ikalawa, may pagod at frustration na rin ang fans sa walang katapusang sismis. Paulit-ulit ang mga balitang may relasyon sila, tapos may mga balitang wala. May mga bashers na nagsasabing promo lang at may mga gumagawa ng sariling kwento. Para sa fans, ang kasal ay parang pinakamalinaw na sagot. Isang deklarasyon na wala nang kailangang ipaliwanag pa. Sa puntong ito, ang kagustuhang magpakasal ang Kim Pao ay hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil sa hangarin ng katahimikan at katiyakan. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, mahalagang tandaan na hindi responsibilidad ng mga artista na tapusin ang chismis sa pamamagitan ng malaking desisyon sa buhay. Ang kasal ay hindi simpleng announcement o solusyon sa intriga. Ito ay panghabambuhay na commitment na nangangailangan ng tamang panahon, tamang emosyon at personal na kahandaan. Hindi ito dapat idikta ng pressure ng publiko, gaano man ito kabuti ang intensyon. Isa ring mahalagang punto ay ang privacy at maturity ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Pareho silang nasa yugto ng buhay na mas pinahalagahan ang katahimikan kaysa ingay ng showbiz. Kung may namamagitan man sa kanila, posible ring pinipili nilang panatilihin ito sa pribadong paraan. At kung wala naman, malinaw na komportable sila bilang magkaibigan at profesional na magkasama. Hindi lahat ng chemistry ay kailangang bigyan ng romantic na label. Sa kabilang banda, hindi rin masisisi ang fans. Ang ganitong klase ng reaksyon ay patunay ng tunay na suporta at attachment. Ibig sabihin, naniniwala ang fans na mabuting tao si Kim para kay Paulo at kabaliktaran. Nakikita nila ang potential ng isang healthy at mature na relasyon, kaya gusto nilang mangyari ito. Sa isang banda, ito ay positibong pressure, nag-uugat sa pagmamahal at hindi sa paninira. Sa huli, ang pinakamahalagang takeaway sa balitang ito ay balance. Masarap kiligin, masayang umasa at okay lang mag-wish para sa idols, pero dapat may kasamang paggalang sa desisyon at personal na buhay nila. Kung dumating ang araw na ikasal sina Kim at Paulo, tiyak na magiging masaya ang fans. Pero kung hindi man, hindi ibig sabihin ay nabigo ang Kim Pao, sapagkat ang tunay na suporta ay ang pananatili kahit ano pa ang maging ending. Sa ngayon, mas makabubuti na hayaan muna ang panahon ang magdesisyon at bilang fans, ipagpatuloy ang suporta ng walang pressure, walang demand at walang inaasahang kapalit. Dahil sa totoo lang, kung may bagay mang hindi kailanman mapipilit, iyon ay ang tunay na pagmamahal. May ilan pang mahalagang bagay na maaring idagdag sa balitang ito upang mas maging buo at balansado ang pag-unawa ng publiko at ng Kim Pao fans. Una, malaki ang papel ng social media sa pag-init ng ganitong klase ng balita. Isang simpleng larawan, video clip o cryptic post lang ni Kim Chiu o Paulo Avellino ay agad nagiging mitsa ng malalaking interpretasyon. Dito nagmumula ang pressure. Hindi dahil may malinaw na pahayag ang dalawa, kundi dahil ang bawat galaw nila ay binibigyan ng kahulugan ng publiko. Kaya ang kagustuhan ng fans na magpakasal sila ay produkto rin ng kultura ng instant conclusions sa online world. Ikalawa, mahalagang tandaan na parehong may sariling career priorities sina Kim at Paulo. Si Kim ay patuloy na aktibo sa hosting, endorsements at iba't ibang proyekto, habang si Paulo naman ay kilala sa pagiging mapili at seryoso sa kanyang mga ginagampanang papel. Ang kasal, kung sakali, ay mangangailangan ng malaking adjustment, isang bagay na hindi madaling ipasok sa abalang mundo ng showbiz. Ikatlo, ang ganitong balita ay naglalantad ng hati ng opinyon sa fandom. May mga fans na kilig at todo suporta sa ideya ng kasal, pero mayroon ding mas maingat at naniniwalang mas mahalaga ang respeto sa pribadong buhay ng dalawa. Ipinapakita nito na ang Kim Pao fandom ay hindi lang emosyonal, kundi marunong ding mag-isip at magtakda ng hangganan. Ikaapat, may posibilidad din na mas lalo lang dumami ang intriga kung patuloy na ipipilit ng ilan ang ganitong narrative. Sa halip na makatulong,
Maari itong magdulot ng stress sa mga artista at makasira pa sa natural nilang samahan, romantic man o hindi. Kaya mahalaga ang responsibleng suporta mula sa fans at content creators. At panghuli, ang pinakamahalagang may dagdag sa balitang ito ay ang paalala na ang tunay na relasyon, kung meron man, ay mas mahalaga kaysa sa public validation. Hindi kailangang patunayan ni Kim Chiu at Paulo Avellino ang kahit ano para lamang masyahan ng publiko. Kung ano man ang totoo, mas magiging makabuluhan iyon kung kusa, tahimik at nasa tamang panahon. Sa kabuuan ng balitang ito ay hindi lang tungkol sa gusto ng fans ang kasal, kundi tungkol sa kung paano dapat balansehin ang kilig, respeto at realidad sa mundo ng showbiz.